in whose sorrow bears a part that none can bear below. Purihin ang Panginoon na meron tayong tagapagligtas at also mang-aaliw sa ating Panginoong Hesukristo. As I've said, tayo nagpapatuloy ho sa ating serye about the Ten Commandments, and I am personally excited and very much appreciate yung lesson natin ngayong umaga, and hopefully itong pakinabang sa akin personally ay matransfer din ho sa inyo when we look at the Ten Commandments, because kung kagaya ko ho kayo, I grew up na ang tingin sa Ten Commandments ay, alam niyo yun, parang teacher na stricto. Alam mo, yung teacher ay nahandun para turuan ka, pero di masyadong type kasi stricto masyado. Na ang daming bawal. I would like us to have a different view of the Ten Commandments of God, na siya ay kaibigan na talagang nagtutulak sa atin at nagpapakilala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. With that, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka sa iyong katapatan, purihin ka sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya na sapat at patuloy na nagsusustento sa amin. Salamat, O Diyos, na patuloy naming nararanasan practically na ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita ay totoo, na ang iyong biyaya ay laging sapat, that all things work together for good. And Lord, we ask for your mercy today, this morning, as we study your word. Please teach us. Alam namin, Panginoon, na kami ay may kabagalan, ang aming kaisipan ay nahandoon ng kakapusan. Kaya, O Diyos, liban na ikaw ang magbukas ang aming puso't isipan, ang mga ito ay magiging detalye lamang. Pero nawa, O Diyos, ito ay maging katotohanan na patuloy na magbabago sa aming mga buhay at maglalapit sa amin sa iyo at lalong magpapakita sa amin ng iyong kadakilaan. Muli, O Diyos, sa amin pong hinihiling na ingatan mo po kami, ayun din siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan, anumang kaisipan, gawa o salita, O Diyos, na taliwas sa iyong mga kautusan. Ang amin pong hinihingi sa biyaya at kahabagan mo ang kapatawaran. Kami tumitingin lamang sa aming Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan niya ay merong katubusan ang aming mga kasalanan, may kapatawaran ang aming mga kasalanan. At muli, O Diyos, tulungan mo kami. Kami inutusan mo na lumalim pa sa pagkakilala, sa pagkaalam ng iyong katotohanan. Nawa, pagpalain mo ang pagkakataon na ito upang magawa ang iyong kalooban. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. While tayo ho ay magdumako sa ating pagre-review, muli, isa sa mga goal ko ho, kaya natin pinag-uulit-ulit ang Ten Commandments, if nothing else, ay makabisado natin ang 10 utos after ng serye ng ating pag-aaral. So, commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. And again, ang context niyan ay yung pagsamba at paglilingkod. Again, it's not a blanket for prohibition of any statue or images, but rather yung mga statues and images na nagiging object of worship. Commandment number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. Number 6, thou shalt not kill or murder. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Commandment number 8, thou shalt not steal. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. O as we know it, huwag kang magsisinungaling. Commandment number 10, thou shalt not covet. And now, nag-proceed ho tayo. So, paano natin uunawain ang mga commandments na ito? If you remember, yung proper use of the law as a map, a muzzle, and a mirror. Pero merong problema, merong deficient understanding ng kautusan ng Panginoon. Marami ang tingin dito, 10 pagbabawal. Yun lang ang tingin nila sa mga kautusan ng Diyos. But how should we really study and understand the commandments or the moral law? Number 1, Scripture interprets Scripture. Ang definitive guide para ma-interpret natin ang mga kautusan ng Diyos, and not just ang mga kautusan ng Diyos,
any verses in the Bible. It should be Scripture interprets Scripture. Ang definitive guide para ma-interpret natin ang significance ng any passage or verse sa Scripture is the overarching doctrine presented throughout the Bible. So again, man ang interpretasyon natin sa isang portion ng salita ng Diyos o a verse sa salita ng Diyos ay dapat ito ay interpretasang ayon sa kabuuan na patotoo ng salita ng Panginoon. At as we have studied, kailangang inkonsidera particularly ang konteksto. Ano ba ang konteksto noong talata? At kung papansin niyo, just a practical application, madalas dito pumapalya ang maraming mga kulto. Gumagamit sila ng mga verses, humuhugot sila, nagbubukas sila ng Bible, pero oftentimes ito ay divorced from the context. At nawaho ay tayo naman, ang mga tunay na mananampalataya ay maging maingat at mapagbantay sa tamang pag-handle ng salita ng Diyos. Number 2, inside and out. Nandun yung proper understanding and application. The Ten Commandments includes both inside and outside. So hindi lamang ito sa gawa ng mga kamay, kundi maging sa kalagayan ng ating mga puso at ating mga isipan. Ang sakop ng commandments ay hindi lang yung action, but even the intents and desires natin. Rule number 3, two-sided rule. Each commandment denounces a specific sin. Thou shalt not lie, okay? O thou shalt not bear false witness, a specific sin, while simultaneously promoting a corresponding virtue. Means na nagsasabi yun na always be truthful. Lagi kang magsasabi ng totoo. So merong negative, positive, at yun ay laging totoo sa bawat kautusan ng Panginoon. Number 4, rule of categories. Ano yun? It not only addresses the specific sin, again, nabanggit natin, thou shalt not bear false witness or wag kang magsisinungaling. Hindi lang yung specificong sin na yun na magbe-bear false witness ka against thy neighbor, stated also governs all preceding sins that leads to it as well as the lesser sins associated with that category. Anumang category ng hindi pagiging totoo. Okay? False advertisement, pagkakalat ng fake news or paggawa ng fake news, pag-understate o overstate ng mga bagay na impormasyon, ini-exaggerate, at madalas yun na nangyayari sa chismis, nung kinuwento ay napilayan, nung na-transfer na, naputulan na ng paa. Again, that's not being truthful. So muli, kailangan nating bantayan. So hindi naman ako nagsinungaling. Muli, again, all the other sins associated and connected, preceding to it and leading to it, and again, yung mga nakaduktong dito. Hindi lamang yun, na rule number 5, the brother's keeper rule. When it comes to the commandments, hindi lang ito nakatungkol sa atin, kundi tayo rin ay may responsibilidad na bantayan ang bawat isa mula sa pag-violate ng mga commandments ng Panginoon. Again, sa Ezekiel ang sabi, I set you as a watchman. At kailangan natin na bantayan. At kung merong makasalanan at sinabi ng Diyos sa makasalanan na yun, mapatay ka, tayo ay inaasahan at inutusan ng Panginoon to go and warn yung sinful. So we are our brother's keeper. At kung naalala niyo ho, nakita natin na the three main institutions na ibinigay ng Diyos o in-establish ng Panginoon are tasked to enforce His moral standards. Ano yung tatlo? The family, again, when it comes to pagdidisiplin sa mga anak, tinuturuan ang mga bata. Kaya nga ho maganda na incorporated sa discipline ng mga magulang ang 10 utos ng Panginoon. So again, it's not just the authority of the parents over the child. Kasi minsan, as I've said, may mga magulang may sasabi, hanggat ako ang nagpapakain sa iyo, kailangan mong sumunod. Paano pag mas malaki ng kumita yung bata?
No, it must come from the commandments of God. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. At maunawaan ng bata na kapag, if you remember, yung government ang nag-establish ng authority ng government ay ang Diyos, at yung nagre-resist doon ay lumalaban sa Diyos. Ganun din pagdating sa pag-dishonor ng mga bata sa magulang. They're not just sinning against the parents, but sinning against God. So, hindi lamang yon yung human government. As we have studied, ang sabi ni Pablo, they bear not the sword in vain. Hindi display lang yung espada, hindi display lang yung baril, hindi display lang yung mga parusa. They should actually nahandoon yung kanilang isa sa pangunahing gawain ng gobyerno is to punish evil and to promote and protect good. And then the church, tinatawag na church discipline. At isa sa mga palatandaan ng isang malusog na iglesia ay gumagana ang disiplina. So again, all these three main institutions na itinatag ng Diyos ay tasked to enforce. And nakikita natin yung prinsipyo ng brother's keeper. Nahandoon yung ating pagbabantay. Nahandoon yung ating pag-enforce at ang pangunahing basihan nito ay walang iba kung hindi ang 10 utos ng Diyos. Again, sinisikap namin mag-asawa. For example, sa aming mga anak, kapag meron silang ginagawa at meron mga times, sa Timmy, ay nahuhuli namin na nagsisinungaling at mag-administer kami ng discipline. At sasabihin namin sa kanya, anak, hindi lang dahil nagsinungaling ka sa amin, kundi dahil sabi ng Diyos, ayaw ni God na nagsisinungaling, sabi ng commandment ng Diyos. At pinapaunawa namin sa kanya, hopefully gamitin ng Diyos ito para mabuksan ang kanyang isip na siya ay guilty sa harapan ng Diyos at siya ay tumungo kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. In whatever sphere we are in, nasan man tayo, sa sphere ng family, again, naroon tayong gobyerno, we are in the church, we are not only expected to obey the 10 Commandments, but also to influence and motivate others to do them. Sa pamilya man, sa ating komunidad man, and sa iglesia man, we should motivate. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, and let us consider one another and to provoke one another to love and what? Good works. So we are our brother's keeper. Rule number 6, the law of tables. As we have studied, the 10 Commandments are divided into 2 parts. Commandment 1 to 4, vertical, relasyon natin sa Diyos. Commandment 5 to 10, horizontal, relasyon natin sa mga tao. At according sa ating Panginoong Kristo, ang dalawang tables na ito ay hindi equal. The first table is the first and greatest commandment. Sabi ni Jesus, the second is likened unto it. So kung meron tayong priority, ang priority is the first table of the law. Matthew 22, verse 27, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. And that's why, for example, yung ginagamit ng LGBTQIA++, di ba? God is love. Tama? Ang Diyos ay pagmamahal. Narito ang dalawang lalaki na nagmamahalan. Bakit mo hahadlangan? Tama? Gusto lang naman nilang magmahalan. Wala naman silang sinasaktan. And again, naandun yung love thy neighbor as thyself. Ayaw mong saktan ang iyong neighbor. But, pag kinonsidera mo yung first table of the law, ang pagmamahal sa Diyos, alam mo na itong quote and unquote, di umano ay pagmamahalan, itong pilipit na pagmamahalan na ito ay taliwas sa first table of the law. So sana makita ho natin na yung application na napaka-practical ng bagay ho na ito. Sabi ni Phil Ryken, our duty to God in the first 4 commandments always governs our duty to one another in the last 6 commandments. Our love for our neighbor is subject to our love for God. We do not sacrifice our love for God for the love of our neighbors. Actually, yung pagmamahal natin sa neighbors natin is an overflow of our love for God. So muli ay nahandon yung law of tables.
Acts 5:29, sabi ni Peter, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So nandun yung priority ng pagsunod sa Diyos. Rule number 7, ito yung bago. Rule number 7, all or nothing at all rule. All or nothing at all rule. The extreme demand of the law is bad news. Ano? Pag tinignan natin, actually, pag in-apply natin yung Rule 1 to 6, I hope and I think pumapalya tayo sa pagkaunawa, and in a sense, pumapalya ako bilang tagapagturo kapag tunay natin kinonsidera yung Rule 1 to 6 at tinatapik natin yung ating sariling balikat. Okay pa ako? I hope pag in-apply natin, at as we will see a little bit mamaya na, sa example ni Apostle Paul, just applying the rule number 2. Ano yung rule number 2? Inside and out. Nang hinahatulan ng kautusan ng Diyos ay hindi lang yung ginagawa o lumalabas sa atin, kundi maging nasa loob natin. And it really exposes how sinful we are. Talagang pinapakita nito kung gaano tayo kamakasalanan. Now, ang extreme high demand ng kautusan ay bad news para sa atin. Why? Because God requires perfect obedience. Perfect obedience ang requirement ng Diyos. Romans chapter 2, if you remember, ginamit nating halimbawa itong passage na ito. Verse 6 and 7, anong sabi? Who will render, or God will render to every man according to his deeds. Why? Because God is just. Ang Diyos ay matuwid, ipapataw niya, igagantimpala niya, sang-ayon sa gawa mo. Ano daw? To them who by patient continuance in well-doing, matyaga na tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. And again, alam ko ho, minsan sa tenga natin, we interpret it, well, tao lang, nagkakasala, sino bang perpekto? Hindi, ang sabi dito, sa mga matyaga at tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti, ang sabi ng salita ng Panginoon, ibibigay ng Diyos, yung that seek glory and honor and immortality, ibibigay ng Diyos ang eternal life. Ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kanino daw? Sa matyaga at tuloy-tuloy na gumagawa ng mabuti. Now, here's the question. Sino sa atin ang tuloy-tuloy, walang palya, perpekto sa paggawa ng mabuti? Now, hindi lang panlabas, kundi panloob. At makikita natin mabilis na hindi tayo pasado. Tayong lahat ay bagsak. Again, ang requirement ng Diyos is perfect obedience. Hindi 95%, hindi 99.9%, but 100% perfect obedience. Sabi ng Westminster Larger Catechism sa question number 99, ito yung answer number 99, paragraph 1. That the law is perfect and bindeth everyone to full conformity in the whole man unto the righteousness thereof, and unto entire obedience forever, so as to require the outmost perfection of every duty, and to forbid the least degree of every sin. Yun ang demand ng kautusan. Outmost perfection in every duty. Again, yung perfection ay hindi lamang panlabas. At gaanong karaming beses na, yes, sa mata ng tao, we seem to be okay. Pero kung alam lang nila yung nasa loob natin, maaaring hindi tayo naririnig ng mga taong nagmumura, pero gaanong karaming masamang salita na ang lumabas sa isip natin patungkol sa isang tao. Maaaring hindi tayo nananakit o pumapatay, pero gaanong karaming beses na inisip at minasa natin. So hindi lang yung panlabas, kundi maging yung panloob. So makikita ho natin dito that this is one of the purpose of the law, ipakita
na tayo ay madumi. If you remember, ang law, isa sa mga purpose ay mirror. Ang kautusan, ang 10 utos ay hindi yan parang sabon para linisin ka. Ito ay salamin para ipakita kung gaano tayo kadumi. If we break even one of the commandments, we stand guilty before God. Naalala niyo yung illustration natin ng stoplight? Traffic light. For example, nag-drive ka sa Makati, medyo mas mahigpit, kilalang mas mahigpit. Di umano ang driving rules, ang street rules or strict laws sa Makati. At kapag nilabag mo yung isang street light, nilagpasan mo yung isang red light, sabi nga ng isang mangaral, is it any defense? Pwede mo bang idepensa doon sa pumara sa iyo, doon sa MMDA o doon sa police na, amang police, tignan mo naman yung 99 na street lights na sinunod ko. Nakuha niyo? Meron kang isang street light na nilabag. Pero pwede mo bang ipang depensa na mamang police, yung nakaraang 99 na street light, sinunod ko lahat. Nakuha ho? At minsan tayo bilang mga tao, ang ating susubukang gawin, hindi perfecto. Pero mas mabait naman ako kaysa sa iba. Tignan mo naman yung kabaitan ko, hindi naman ako kasing sama nila. Mas marami naman akong sinunod. Depensa ba yun? Hindi. Kahit meron ka lang isang nilabag, guilty or not guilty? Guilty pa rin. The same is true with the commandments of God. Meron ka lang isang nilabag, guilty pa rin. Yun ang ating kalagayan. At dahil ganun kataas ang demand ng Diyos, we are not only guilty before God, but we are guilty in breaking all of the commandments. Hindi lang tayo guilty sa Diyos, sa harapan ng Diyos, kundi guilty tayo sa paglabag sa lahat ng mga kautusan. Ang sabi ni James, sa James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Now, hindi ibig sabihin na basta nagsinungaling ka, pwede ka na rin kasuhan ng murder. Hindi yun ang ibig sabihin. Now, what does it mean? Sabi ni John MacArthur sa kanyang comment sa verse na ito, the law of God is not a series of detached injunctions but a basic unity that requires perfect love of Him and neighbors. So, hindi ito 10 utos na hiwa-hiwalay and pick and choose kung anong gusto mong sundin. Ito ay mga kautusan ng Diyos. There's basic unity na nagre-require ng perfect love sa Diyos and perfect love sa ating neighbor as we love ourselves. Although all sins are not equally damaging or heinous, they all shatter the unity and render people transgressors. Muli, maaaring sinunod mo yung 99 na red lights or mga traffic lights, pero kapag lumabag ka sa isa, you are guilty of breaking the traffic law. One transgression makes fulfilling the law's most basic command to love God perfectly and to love one's neighbor as oneself impossible. Again, binoil down ni Jesus sa dalawa. Tama? Love God and love your neighbor. At kapag nagsinungaling ka, for example, dinaya mo yung kapwa, dinaya mo, you did not love your neighbor, and you did not love God. So, breaking that commandment, one command, nagsinungaling ka, is the breaking of all. Again, hindi ibig sabihin na nagsinungaling ka, ay murderer ka na. Pero ang punto, ikaw ay guilty sa harapan ng Panginoon. So muli, how should we study the law? Itong 10 commandments. Rule number 1, Scripture interprets Scripture.
Rule number 2, inside and out. Hindi lang yung panlabas, kundi maging yung panloob, hinahatulan at sakop ng kautusan. Rule number 3, two-sided. Hindi lang negative, huwag kang magsisinungaling, kundi nagtutulak din sa atin ito na dapat laging totoo at tapat tayo sa ating mga ginagawa. So two-sided, both negative and positive. For example, hindi lang nagbabawal ng murder, kundi ito ay nag-uutos sa atin na magprotekta ng buhay. Okay? Rule number 4, rule of categories, not just the specific sins. Again, as we have taken yung thou shalt not lie or thou shalt not bear false witness, huwag kang magsisinungaling, it also covers yung mga kasalanan na nakakabit at nasa ilalim nito. Again, fake news, chismis na hindi totoo, at mga, ano ba sinabi ko kanina? And other things, yung false advertisement, or purposefully, as I've said, maraming gumagawa nito sa mga online shopping, purposefully gagawin nilang madaya yung picture, and then makikita mo mura yung presyo, pero pag click mo, kaya pala mura, ang binibili mo pala ay yung plastic bag. Kasi dun sa variation sa ibaba. Nagkamali lang kaya sila? Nailagay nilang unang picture ay yung picture ng produkto, tapos ang halaga 5 piso. Tapos pagka buy mo agad, ang darating sa'yo, plastic bag. At sisisihin ka nila, hindi mo kasi tinignan yung variation. Kung yun ay ginawa nila purposefully para makapandaya ng kapwa, they are breaking the commandment that thou shalt not bear false witness. So again, yung law of categories. Rule number 5, the brother's keeper rule. Kailangan natin na mag-minister sa iba at i-provoke ang bawat isa na sundin ang mga kautusan ng Panginoon. Rule number 6, the law of tables. Ang priority ay yung first table, which is yung commandment ng pagmamahal sa Diyos, at nasa ilalim nito yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Then, rule number 7, it's all or nothing at all. Again, ang punto, by applying these principles or these rules, even the most straightforward commandment imposes overwhelming expectations on our obedience. Brother Paul, pag in-apply natin itong 7 rules, hindi lang ako madumi, napakadumi. Tama. Congratulations. Naunawaan mo ng tama at nagamit mo ng tama ang kautusan ng Diyos. Muli, ang 10 utos ay hindi mga baitang o hagdan para ka makarating sa langit. Hindi yun ang gamit ng 10 utos. Ang gamit ng 10 utos ay pakita kung gaano tayo kadumi. If the moral law is understood and applied faithfully, it will clearly show our guilt and culpability before God. Again, culpable tayo, responsable tayo, guilty tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lang tayo guilty sa isang impersonal commands, but we are guilty personally against a personal God na nagbigay ng mga kautusan na ito. Ang sabi ng Psalm 130 verse 3, if thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Kung mamarkahan ng Diyos lahat, sino ang makakatayo? Ang implied answer dito, wala. Dahil ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaano man tayo kalinis sa ating sariling paningin, alala niyo yung mga patarastas na mga sabon, ginamit yung brand X, naghugas ng kamay. Pero nung tinutukan di umano ng magnifying glass, nakita yung mga germs. And again, maaaring sa unang tingin mukhang malinis, pero pag ginamit natin yung magnifying glass ng 10 utos ng Diyos, properly understood and applied, makikita na hindi malinis. Hindi malinis. Romans 3 verse 9 ang sabi, what then, are we better than they?
Again, ang context dito ay Jews and Gentiles. Jews na nasa kanila ang salita ng Diyos, sa kanila ang mga kautusan ng Diyos. Ang Gentiles na wala sa kanila ang mga kautusan ng Panginoon. Ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, sila ang mas mabuti at mas mataas dahil nasa kanila ang salita ng Diyos. Pero nung sabi ni Pablo, are we better than they? No, in no wise. Hindi tayo mas mabuti sa kanila. Why? For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Ano man ang kulay ng iyong balat, ano man ang lengguwahe na iyong sinasalita, ano man ang iyong family background or educational attainment, we are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. So muli, kung ang pagpunta sa langit ay pabaitan, walang laman ng langit. Wala. As we have said, mayroong masamang tao nasa langit. Nalala niyo yung kasama ni Kristo yung napako sa krus? Inamin niya eh. Sabi niya sa kasama, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Itong taong ito, nandito na walang ginawang masama, pero tayo, tama lang. Inamin niya, tama lang na napako tayo. At ang sabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Jesus? Anong sabi ni Jesus sa kriminal na ito? Aminadong kriminal. Aminadong masama. Ang sabi niya ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. May masamang tao na nasa langit. And that should be good news. Kasi lahat tayo ay masama. Therefore, may pag-asa tayo. At ang pag-asa natin ay hindi ang relihiyon natin o anuman na ginagawa natin, kung hindi siya na napako sa krus at muling nabuhay. Yun lang ang tanging paraan. The bad news points to the good news. The bad news points to the good news. Applying these 7 rules to understand the Decalogue or the 10 Commandments, even the most straightforward commandment imposes overwhelming expectation or obedience. Naulit ko yung sinabi kanina. So argument, maaaring may magsabi, Brother Paul, pag in-apply natin ito sa 10 Commandments, hindi ba ito gagawin tayong legalistic? Siguro na-encounter nyo na itong term na ito, legalism, or pagiging legalistic at minsan sa mga biru-biruan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. So, Brad, legalistic ka. Minsan may mga ganun tayong maririnig or meron kayong mababasa. At maaaring di kayo ganun kapamilyar sa term na ito na legalistic. Anong ibig sabihin ng legalistic? Or what is legalism? Let me borrow ilang mga definitions. Sabi niyo, soundtrack. It is, in its most basic sense, legalism believes that we can earn or keep God's favor by what we do. Yan ang basic definition ng legalism. Pwede mong ma-earn o mapanatili ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng iyong performance. Sabi ni John Piper, legalism is the conviction that law-keeping is the ground of our acceptance with God, the ground of God being for us and not against us. Ang legalism, with the word legal, may kinalaman sa command, at nakadepende daw ang pagtanggap sa iyo ng Diyos sa pag-keep mo ng command ng Panginoon. So therefore, ang buhay natin ay dapat maging, sangayon sa legalism, strict, very strict keeping of the commandments. Sana may umaalingaw-ngaw ng grupo ng mga tao. Biblically speaking, isa dyan ay mga Pharisees. Very strict sila. As Paul said, I was a Pharisee. Very the strictest sect. Napakahigpit pagdating sa mga kautusan ng Panginoon. At titingnan nila na yung kanilang pagsunod sa kautusan ang nagpapaging dapat sa kanila sa harapan ng Diyos. Or medyo longer definition from gotquestions.org,
By the way, hindi ko sasabihin dahil hindi ko pa nabasa lahat ng laman ng GodQuestions.org, pero kung kayo ay connected sa internet at meron kayong mga ilang tanong sa pananampalataya, isang makakatulong ay yung GodQuestions.org. Alam ko may Pinoy version yan, may app na may Pinoy version. Anyway, ang sabi, it is a term Christians use to describe a doctrinal position emphasizing a system of rules and regulations for achieving both salvation and spiritual growth. So may sistema ng mga rules and regulations, and base sa pag-adhere natin o pagsunod natin sa rules and regulations or laws, mga rules and mga laws, mga kautusan, ay doon natin ma-achieve ang salvation at paglagong spiritual. Legalists believe in and demand a strict literal adherence to the rules and regulations. Doctrinally, it is a position essentially opposed to grace. And I hope medyo nagri-ring na sa inyong isip ito. It's opposed to grace. You need to earn your way. Para dapat maging karapat dapat ka, ang paraan ng pagiging karapat dapat mo ay pagsunod sa mga rules and regulations. Therefore, you will now be worthy. Parang trabaho. Pag ginawa mo yung trabaho mo, karapat dapat ka nang bigyan ng sweldo sa A15 o sa katapusan. Pag hindi ka sinweldohan, pwede mong ireklamo o pwede kang magreklamo sa iyong employer. Tama? Bakit? Kasi nagtrabaho ka eh. Ikaw ay karapat dapat lang tumanggap ng sweldo. Nakukuha niyo ho? Isa yun sa paraan na pwede natin tignan ng legalism. Gagawa tayo, susunod tayo sa lahat ng mga striktong rules na ito para maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. At ito yung maaaring isipin ng isang tao. Brother Paul, pag ginawa nating napaka-strikto ng 10 utos, napakalawak, napakataas at napakalalim, bakit tayo nitong legalistic? So muli, is not applying the Ten Commandments this way makes us legalistic. Ang sagot, legalism arises from a law or deficient understanding or view of the law which leads people to think that they can perform or obey the law well enough to be acceptable to God. Actually, ang nagpapaging legalistic sa isang tao ay hindi ang mataas at malalim at malawak na pagkaunawa sa kautusan. Ang nagpapaging legalistic sa isang tao ay ang mababang pananaw sa kautusan. Halimbawa, at the most basic, thou shalt not murder. At maaaring meron dito, tapikin ang sariling balikat, Brother Paul. Wala pa akong pinatay. At maaaring matukso tayong tsikan. Kiching! Pasado na ako, meron na akong 10%. At siguro naman, pag naka 60% ako, pasado na. At ngayon, sisikapin mo na, well, dapat magawa ko yung ibang mga commandment. At nahandun yung kaisipan na, kaya ko. Kaya ko, basta pipigilan ko lang anumang init ng dugo ko, anumang kasamaan ng isip ko patungkol dito, basta pipigilan ko lang yung sarili ko na wag siyang patayin. Pwede kong sampalin, pwede kong sabunutan, pwede kong suntukin, pero hindi ko papatayin. Sinuntok ko, hindi ko nilabag yung utos na wag kang mag-commit ng murder. Again, pwede, yung mababang pagnanaw sa kautusan actually napapaging legalistic sa isang tao. Yung kaisipan na, kaya ko. No. As we have studied, on the contrary, sabi ni Phil Ryken, it is when we have a limited understanding of the law that we are most tempted to legalism because then we think that we can keep it. At yun yung akala ng mga Pariseo nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nilang i-keep. They can be good enough. Pero nung in-expound ng ating Panginoong Jesucristo, well, you have heard, sabi nila, huwag kang papatay, pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, sino man ang may galit sa iyong kapatid na walang katampatang dahilan,
delikado ka sa impyerno. Sino mang magsabi, sabihin mo sa iyong kapatid, raka. Now, again, wala tayong word for word translation ng word na raka, pero ang pinakamalapit, thou fool, or sabihin mong wala kang kwenta. That means verbal attack. Unjust verbal attack sa isang tao. Ang sabi ni Kristo, hindi ako, delikado ka sa impyerno. So hindi lang pala pag-atake sa physical na buhay ang pinagbabawal dun sa thou shalt not kill. Yung any unjust attack sa iba ay pinagbabawal. So para makita natin, this a proper, high and deep and wide understanding of the law. Actually, ito yung, Brother Paul, kung ganon, hindi wala kaya. That's the point. Hindi natin kaya. At ang tamang pagkaunawa sa kautusan, actually ay maglalayo sa atin sa pagiging legalistic at isipin natin na kaya natin. Just by the sheer will na, hindi, tutuparin ko, susundin ko, kaya ko to. No. Ang sinasabi ng kautusan ay hindi natin kaya. Sabi ni J. Grisham Machen, a low view of law always brings legalism in religion. A high view of law makes man a seeker after grace. So pag tinignan mo talaga ang kautusan ng Diyos ng tama, mataas, malalim at malawak, ano makikita mo? Hindi mo kaya. Anong tangi mong pag-asa? Anong tanging pag-asa natin bilang makasalanan, bilang guilty? At hindi natin kaya. We only have hope in the grace of God. Hindi ko kaya. Liban na lang na maawa ang Diyos sa akin. Guilty ako, madumi ako, karapat-dapat ako sa impyerno at hindi ko kayang linisin yung sarili ko. Ang tanging pag-asa ko ay ang awa, ang habag, ang grace ng Diyos. Romans 10 verse 1, ang sabi, brethren, actually ito yung kalagayan ng mga Hudyo. Sabi ni Pablo, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Gusto kong maligtas sa mga kapwa ko Hudyo. Anong kalagayan ng mga Hudyo? Sabi ni Pablo for verse 2, for I bear them record that they have the zeal of God but not according to knowledge. Wow! Here is a group of people, mga Hudyo, they have the zeal of God. Napaka-zealous nila. Meron silang masidihing pagnanasa pagdating sa Diyos at mga bagay sa Diyos. Pagdating sa pagsamba sa Panginoon, oh wow, pagdating sa pagkikip ng commandments, ang tindi nila, sabi ni Pablo. But even with their zeal towards God, they're not saved. Hindi sila ligtas. Hindi sila patungo sa langit. Ang sabi ni Pablo, but not according to knowledge. Hindi ito sang-ayon sa kaalaman. At ang contrast dyan ay yung tamang kaalaman. Yung zealousness nila patungkol sa Diyos, merong mali sa pagkaunawa nila. At ang mali na pagkaunawa nila ito sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness are going about what? To establish their own righteousness. Legalism. Akala nila, sila ang gagawa. Para sa kanila, work-based or performance-based. Base sa performance mo, ang pagpasok sa langit. And they thought, akala nila, kaya nila. Ano nangyari? Dahil akala nila, kaya nila. They have not submitted themselves unto the righteousness of God. At pag tinuloy niyo yung basa dyan sa verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness.
Hanggat ang tingin ng tao sa kanyang sarili, kaya niya, hindi siya makakalapit kay Jesus. Hanggat ang tingin mo sa iyong sarili ay kaya mo, you can perform well enough, legalistically, hindi ka lalapit kay Jesus. Mahalaga, one of the main use of the law is that it serves as a mirror to show and not a ladder to climb our way into heaven. Sabi ni Pablo sa Romans 7 verse 7, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. Ang sabi ni Pablo, again, si Pablo na lumaking Hudyo, na lumaking Pariseo, napakahigpit pagdating sa pagsunod sa kautusan. Ang sabi niya, nay, I had not known sin but by the law. Nakilala ko na ako yung makasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Or I had not known lust except the law said, thou shalt not covet. Please take note, ang binanggit ni Apostol Pablo ay ano? Ang pangilang utos? 10. Ang pang-10 utos. At ano ang sinasakop ng pang-10 utos? Aksyong panglabas o kalagayan ng puso? Kalagayan ng puso. Again, ang sabi ni Pablo sa Philippians 3 says, concerning zeal persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Pag tinignan mo si Pablo, wala kang maipupula sa kanya. Pag tinignan ni Pablo yung kanyang sarili, kaya niyang sabihin, blameless. Pero pag binalikan natin, yung rule number 2, inside and out, ni-reveal nito ang pagiging makasalanan ng isang napaka-legalistic na tao. Anong sabi niya? I had not known sin but by the law. I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Ang pinakita ng kautusan, yes, sa labas mukha siyang malinis, pero ang loob ay madumi. At ito yung katotohanan. Lahat tayo ay mas malinis sa labas. Kung alam lang sana ng mga tao ang nasa loob natin, baka wala tayong kaibigan. Muli mga kapatid, mga kaibigan, pine-expose ng kautusan at ginamit ng Diyos ang kautusan kay Apostol Pablo para itong napaka-legalistic ang tingin sa kanyang sarili, blameless. Pero yung in-apply lang yung second law, second rule, in and out. Nakita na siya ay madumi. Point, understanding the real depth, height, and width of the moral law will expose our utter sinfulness and inability, and this will lead us to depend purely on God's grace in Christ. Pag naunawaan natin ang talagang lalim, taas, nasubukan nyo na yun? Sinusubukan kang paakyatin over the bakod pero sobrang taas ng bakod. At yun yung isang promise ni Donald Trump. Itutuloy yung pagtatayo ng wall. At yung wall ay meron silang attachment na inalagay na climbing proof wall. Isang wall na hindi kayang akyatin. At nung daw tinignan niyo yung prototype, nag-hire sila ng mga professional mountain climbers. At hindi daw nakaya. Hindi na kayang akyatin yung wall na yon, yung design ng wall na yon. Again, makikita natin pagdating kung gaano kataas ang kautusan. Sana makita natin na hindi natin kaya. Anong sabi ni Jesus? Ang walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. So ngayong umagang ito, nare-realize mo kung gaano ka kadumi. Congratulations. Pwede ka nang lumapit kay Jesus
na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ. Again, ang hindi hagdan to bring us to heaven. Ang law ay schoolmaster, teacher ang law. Ituturo nito kung gaano ka kadumi. Ituturo nito kung gaano kataas ang Diyos, gaano kabanal ang Diyos. At ipapakita nito, ituturo nito sa atin kung gaano tayo kadumi. Okay, kumbinsido ka na ang Diyos ay banal at tayo ay hindi. At dadalhin ka nito kay Kristo, na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Tagapagligtas ng mga kasalanan. That we might be justified by faith. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, sa kanyang ginawa sa krus, sa pagbabayad ng ating mga kasalanan, siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sa kanya sumasampalataya ay hindi mapapahamak kundi merong buhay na walang hanggan. Going back dun sa example natin kanina, yung isa sa mga kriminal, kasama ni Jesus na nakapako dun sa krus. Kriminal. At hindi tayo mas malinis kaysa sa Kanya. Madumi din tayong kagaya niya. At ang tanging naging pag-asa at paraan ng makasalanan na yon ay si Jesus na napako sa krus. Point, the bad news of our guilt and inability points to good news of salvation through Christ alone. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Now, hindi ibig sabihin yan, pag na kay Kristo ka na, wala nang kautusan sa iyo. Maraya ka nang gawin. No. Ang punto niyan is the end. The word end, telos, ang ibig sabihin is the fulfillment. He's the realization. Christ is the fulfillment of the law. Christ is the purpose of the law. The law points to Christ. Pag tinahak mo ang 10 utos, ang dapat mong kabagsakan ay si Jesus. Kapag hindi ka nito dinadala kay Jesus, may mali kang pangunawa sa kautusan. Christ is the end of the law. For you to have righteousness, for righteousness to everyone that believeth. At yung righteousness dito ay yung righteousness na katanggap-tanggap sa Diyos. At si Kristo ang tinuturo ng kautusan para ka maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Romans 10:4 sa Tagalog, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Parang sa haba-haba man ng prosesyon, ano daw? Sa lugawan pa, hindi sa lugawan. Sa simbahan pa rin ang tuloy. Tahakin mo ang isa, number 1, number 2, hanggang number 10 commandments. Kay Kristo pa rin ang tuloy. Hindi ang commandment ang magdadala sa iyo sa langit. Ang gawain ng commandments is to bring us to Christ na tanging tagapagligtas. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat hindi member ng religion, hindi bawat mabait, kundi bawat sumasampalataya kay Jesus. So when we view the law according to the Scripture, we grow in our appreciation of Christ. Again, Christ is the end of the law. Si Kristo ang kinakauwian ng 10. As we have said kanina, ang minsan ang tingin natin sa kautusan ay parang striktong guro. Teacher, pero stricto. Ayaw natin yon. Nung estudyante kayo, sinong gusto ng stricto terror na teacher? Sino may gusto? Wala, ayaw natin ng terror na teacher. At minsan yun ang tingin natin sa kautusan. Well, mabuti yung guro, pero terror. Mabuti ang kautusan, pero bawal to. Ayoko niyan. Pero Christian, dinadala ka ng kautusan kay Kristo. Hindi lang yan sa hindi mananampalataya. Maging sa atin na mga mananampalataya na. Again, hindi porkit Kristiyano na tayo, hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. We still break God's commandments. Yes? Kahit Kristiyano ka na, nakakapagsinungaling ka pa rin.
Kahit Kristiyano ka na, ay nakakapag-covet ka pa rin. And then when you end up realizing that you have broken God's law, kanino ka pa rin ituturo ng kautusan? Ituturo ka pa rin ito kay Kristo. This reveals the great extent of His perfect obedience and sinless sacrifice. Isa ito sa napakagandang realization ko habang inahanda ko itong lesson. Sabi ko, wow! Again, napakataas ng demand ng kautusan. Sinless perfection. Napakalalim ng demand ng kautusan, maging sa kaibuturan ng ating puso at kaisipan, sakop nito. Pero nung sabi ng salita ng Diyos, finulfill ni Kristo ang kautusan. Anong sabi ng basahin natin. Ang sabi ng John 15:10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I, sabi ni Jesus, have kept my Father's commandments and abide in His love. Listen. Applying the 7 rules in understanding the moral law. Anong kita natin? Lahat tayo bagsak. Si Kristo, A+++++. Hindi lang labas, kundi maging loob. Hindi lang yung negatibo, kundi maging sa positibo. Hindi lang yung specific sin, even yung mga categories of sin, under those specific sins, lahat ng iyon ay kinip ni Kristo. Wow! All of humanity failed. Christ alone succeeded. If you will look at the 10 Commandments, makikita natin kung gaano tayo kadumi. But also, if we look at the 10 Commandments, ipapakita nito kung gaano kadakila si Jesus because He kept the law. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang kautusan. Hindi lang yun. Hebrews 4:15, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but what was in all points tempted like as we are, but yet without sin. Pag dinaanan natin ang 10 Commandments, Commandment number 1, palyado. Commandment number 2, palyado. Commandment number 3, palyado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palyado. Pag dinaanan mo lahat kay Kristo, pasado. Naranasan na siguro nung tayo ay mga estudyante. Meron akong kambal na kaklase, mga 2 Valentin, si Cherry Amor at si Cherry Rose Valentin. Nagpapalitan lang sila sa first and second honor. Sabi ko, nagkukopyahan ba tong kambal na to? Pero hindi sila nagkukopyahan. Pag tingnan mo sila, paano kayo nag-aaral? Wala naman kayong mga eyebags. Kapag minsan, ang buong klase ay subpar ang performance at marami ang bagsak, tapos makikita mo yung grades nila, perfect. Wow, heavy. Alien ka ba? Kapatid, quiz lang yun. Humahanga ka sa kapwa-tao mo na naka-perfect nung quiz na ikaw ay hirap na hirap. Translate that and multiply that to the million of power and more. Even the best of saints ay pumagsak sa 10 Commandments. Si Kristo, pasado. Pinapakita ng 10 utos ang matinding kaluwalhatian ni Kristo. Point applying all the proper rules to understand the law, we see our deficiency, but in contrast to that, we see Christ's sufficiency. Pag tinignan mo ang 10 utos, makikita mo kulang. Pag tinignan mo ang 10 utos at inilagay mo ito kay Kristo, makikita mo sapat. So this truth affirms solus Christus. Christ alone
Bakit tayo naniniwala ng kaligtasan ng makasalanan na kay Kristo lamang? Because si Kristo lamang ang nakafulfill ng kautusan. At kapag tayo sumampalataya kay Kristo, that there's that great exchange na yung ating kasalanan na ibinilang sa Kanya at binayaran niya dun sa krus at yung Kanyang katwiran ay ibinilang sa atin, kaya tayo ay naging tanggap-tanggap sa Diyos. Yun lang ang pag-asa. Biyaya lamang ng Diyos ang pag-asa natin bilang mga makasalanan. Sabi ni Phil Ryken, we are not capable of keeping even a single commandment with perfect integrity. But Jesus kept them all, down to the last detail, and He did it on our behalf. If we are joined to Him by faith, then God regards us as if we have kept His law perfectly, for Christ was crucified in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Sangayon sa Romans 8 verse 4. Therefore, the law shows us that what perfect righteousness we have in Christ. So pag sumampalataya tayo kay Kristo, hindi lang tayo ginagawa nitong sa harapan ng Diyos, quote and quote, medyo mas mabuti kaysa sa iba. Perpekto. Perpekto. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil ibinibilang sa atin ang perpektong buhay ni Kristo. The high demand of the law reveals to us the great magnitude of Christ's vicarious or substitutionary life and death, the secured salvation for His people. So pag tinitan mo ang kautusan, ipapakita nito kung gaano tayo ka-guilty. Pero pag tinitan mo ang kautusan, ipapakita nito kung paano ito finulfill ni Kristo. At doon nakatungtong yung ating kaligtasan. Therefore, this should lead us to higher and deeper worship. So kaya kailangan natin at kaibigan natin ang 10 utos. Yes, maaring striktong guro, pero dadalhin ka nito paulit-ulit kay Kristo. At malas lalong tataas at lalalim ang appreciation at pagsamba natin sa Kanya. Well, with that, meron po bang may tanong? Question po. Pakitasin lang yung kamay. May mag-aabot po sa inyong mic dahil naka-live stream na ho tayo para marinig din ho nasa live stream. Bergesnel? Ay, hindi. Ikaw lang yung mag-aabot. Okay. Good morning po. Good morning po. Ang tanong din natin Margie, paano daw yung pagsamba? Halimbawa, ibang religion, pero tama naman yung puso. Nagkakasala, katanggap-tanggap ba yun sa Panginoon? Okay. Halimbawa, Apo. Katoliko siya, pero ang puso niya ay sa Diyos. Katanggap-tanggap ba yun? Okay. Napakagandang tanong, napaka-practical na tanong. At isa to sa mga tanong na dinil with natin doon sa nakaraang serye natin about worship. Again, ang ating pagsamba sa Diyos ni Kristo Jesus. Not our sincerity, but Christ's mediation. Ang nagpapaging katanggap-tanggap ng ating mga ginagawa at paglilingkod sa Diyos ay hindi yung sensibilidad ng ating puso, kung hindi yung pagiging pagmimediate ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, ang binigay na example sa ibang relihiyon, at lalo na kung ang relihiyon na yon ay hindi na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. And I'm assuming na yung taong yun ay nahandoon at siya rin ay hindi nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, his or her sincerity does not qualify. Ang tanging paraan na nagpapaging dapat ating pagsamba, lahat ng ating paglilingkod sa Diyos ay si Kristo lamang. So, therefore, ang sagot po doon ay hindi. Hindi yun katanggap-tanggap sa Diyos dahil siya ay hiwalay kay Kristo. Burgess. Mike po. Mike po. Hello.
Follow up dun sa question, bro. Opo. Paano po kung tunay na sumasampalataya ang isang tao pero nandun siya sa relihiyon na hindi sumusunod sa tamang kumbaga sa tamang ebanghelyo? Paano po yun? Well, again, kapag ang isang tao ay, again, ang premise ay sinabing tunay siyang nanampalataya. So we're assuming na tunay na siyang pinanganak na muli, tunay siyang nanampalataya sa Ebanghelyo, tunay siyang tinahanan ng banal na Espiritu. At ang sabi ng salita ng Diyos, yung banal na Espiritong tumataan sa isang tao, hindi siya inactive. Siya aktibo, siya gumagawa sa buhay ng isang tao. At nagsisimula ang pagbabago. Sino mang nakikristo Jesus ay bagong nilalang. So that's a definite change and there will be a continual change. Magsisimula ang work ng sanctification. Ang sabi ni Pablo, Philippians 1 verse 6, siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito. So meron tuloy-tuloy na paggawa ang Diyos sa isang tao. So ang isang tao, maaaring siya ay nandun sa relihiyon na yun. At marami siguro sa atin na gano'n ang nangyari. Encounter natin ng Ebanghelyo, niligtas tayo ng Diyos sa biyaya niya, pero tayo ay nahadun pa rin sa isang relihiyon o kalagayan o samahan na malayo sa Panginoon, but because God will work. Ibig sabihin, at bahagi doon sa paggawa ng Diyos ay kabanalan ng buhay, at bahagi doon ay paglago sa karunungan. Some may be faster than others, pero lalago at lalago at lalago. And I believe na darating yung point na makikita ng taong yun sapagkat gumagawa ang Diyos sa kanya na may problema doon sa kanyang kinalalagyan. And there will come a time, dahil maliwanag sa utos ng Diyos na dapat pumisan kasama ng mga kapwa mananampalataya ng Ebanghelyo. So, kasama yun doon sa paglago ng isang tunay na Kristiyano. Thank you po. Meron pa ho ba? Question? Wala na? Kung wala na ho, basahin ko lang ho. Text po ni Brother Boy, 2 Kristiyano daw pero nagtanan. Hindi kaya sila tunay na Kristiyano? Well, maaari po at maaaring hindi. Paano o ano dapat ang gawin ngayon? Well, ang unang, hopefully sila ay 2 Kristiyano na member ng isang malusog na iglesia. Ang dapat gawin ay gumana ang church discipline. At sa church discipline, doon lalabas. As we have studied sa Matthew 18, go and tell, pag hindi nagrepent, magsama ng saksi, pag hindi nagrepent, sa buong church, ang buong church ang tatawag sa pagsisisi. Pag hindi nagrepent, anong sabi? Ituturing siyang publikano, ituturing siyang hindi mananampalataya. Yun ang isa sa mga grounds natin para, dahil lahat naman ng Kristiyano, lahat naman Kristiyano papalya. Yes? One way or another. At hindi malusog na basta may pagpalya, sasabihin natin, hindi na Kristiyano yan. Well, hintayin mong pumalya ka. Tinahatulan din kita na hindi ka Kristiyano. So, ang Kristiyano ay pumapalya. Pero ang Kristiyano ay nagsisisi. Kaya ganun kahalaga ang church discipline dahil ang church discipline ay pagtawag sa pagsisisi. Now, ang punto kapag hindi nagsisi, doon sa tanong mo dito, tunay ba silang Kristiyano? Depende sa magiging tugon nila sa church discipline. Pero hindi doon natapos ang tanong. Live-in sila habang hindi sila kasal, right? Well, that's true. At yun ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. And as early as possible, ang encouragement at magiging payo ko sa kanila, liban na lang kung mayroong sitwasyon na, again, may mga sitwasyon na kakaiba, lalo na kung minor or whatever, ay hanggat maaari, as early as possible, idaos ang kasal. Yun ang isang pinakamagandang gawin. Dapat daw magsisi araw-araw. Yes. At humingi ng tawad sa Diyos para pag mamatay ay malinis sa kasalanan at makapasok sa langit. Tama ba yun? Hindi po. Hindi yung pagsisisi natin araw-araw ang naglilinis sa atin. Ang naglinis sa atin ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung basihan natin, hindi yung pagsisisi natin. Now, yes, ang totoong Kristiyano na nagsisi na at nanampalataya na sa Ebanghelyo, totoong Kristiyano na, ay nagkakasala pa din. At tayo inuutusan at may pangako ang Diyos sa John 1:9 na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Andun yung utos sa atin na pagsisisi. But again, ang sabi doon, God is faithful. Kasi, naalala niyo, diniscuss ko sa inyo yung naging struggle ko doon sa verse na yon. Sabi ko, kung faithful ang Diyos,
Hindi nga ako dapat patawarin, dapat niya akong parusahan. Tama ba? Yung tapat na hukom, tapos may kriminal sa harapan niya, anong tapat niyang gawin? Parusahan. Pero ang sabi ni John, He is faithful and just. Anong gagawin ng takpat at matuwid na hukom sa makasalanan? Dapat parusa. Pero ang sabi ni John, to forgive us and to cleanse us. Saan nakabase yun? Nakabase yun kay Kristo. So muli, it's not our repentance daily. It's the blood of Christ. Yun ang tungtungan natin. Pero isa sa mga marka ng isang tunay na Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay araw-araw na pagsisisi. Nahandoon dahil wala sa atin ng perfectly nakaka-obey sa lahat ng bagay everyday. One way or another, tayo ay pumapalya at nahandoon dapat ang pagsisisi. Pero hindi nakabase doon sa ating formal at alam mo yun, hindi yung alimbawa, kung ang ugali mo bago ka matulog alas 9 ng gabi, luluhod ka at hingin ka ng tawad sa Diyos sa mga inatake ka ng sa puso ng alas 7, hindi ka nakaabot sa alas 9. Hindi mo nagawa yung formal na again, hindi ho lumilindol sa mga nasa online. Okay lang mo yan. Welcome ang mga bata. Ang church na may mga bata sa loob ay mas maganda kaysa isang church na walang mga bata. So, purihin ang Panginoon. Ano ba yung sinasabi ko? Ano ba yung sinasabi ko? Hindi lindol. Ano yung huling ano? Yung pagsisisi. Yun na yun. Hindi ko ma-trace ulit yung thought na pupuntahan ko sana. But nevertheless, yun, ang basihan ng ating kaligtasan ay si Kristo. Hindi yung ating repentance. Yung ating daily repentance ay evidence lamang na tayo ay na kay Kristo. Well, with that, tayo ho ay magtapos sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. O Diyos, salamat po sa iyong 10 utos na nagtuturo sa amin kay Kristo. Nawa, dumating kami, kagaya ng sinabi ng mga awit, Oh, how I love your law. Maging matamis nawa ito sa amin. Pakamahalin namin ang iyong kautusan. Sapagkat inire-reflect nito, O Diyos, kung sino ka, ang iyong kabanalan. At pinapakilala sa amin ng kautusan ang aming tagapagligtas kung gaano kamangha-mangha ang kanyang ginawa na pagliligtas sa amin. Tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging mga tagaganap nito. At maluwalhati ka nawa, maging sa aming break time, sa aming pagsasalo-salo, sa biyaya na inihanda para sa aming katawan, nawa ikaw po ang magpala. At lahat ng ito ay maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 14 minutes dahil 9:56 na sa ating orasan. 10:10, balik po tayo dito sa ating gawain.